Isang bagong underwater drone mga kapatid ang inilabas ng US na kahawig ng isa sa pinakamagandang nilalang sa karagatan. Binuo ito ng Northrop Grumman na tinawag nilang Manta Ray at sadyang idinisenyo upang magsagawa ng mga misyong pangmilitar. Ang unmanned underwater vehicle na ito na na-conceptualize ng Defense Advanced Research Project Agency o DARPA ay nasa development sa loob ng 4 na taon at may kakayahang kumuha ng enerhiya mula sa dagat. Ang Manta Ray project ay noon pang 2020 sinimulan. Naglalayon itong lumikha ng isang bagong kategorya ng mga unmanned underwater vehicle na may kakayahang tumagal sa tubig. Nilayon din ang proyekto na bumuo ng isang underwater drone na kayang magsagawa ng pangmatagalang mga misyon at mayroong malaking kapasidad ng kargamento na nagbibigay daan sa mga operasyon sa ilalim ng tubig na may kaunting interbensyon ng tao. Welcome sa Lakandula. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin kung gaano mas mapapahusay ng bagong unmanned underwater vehicle ang puwersa ng US Navy. At titingnan din natin kung ano-ano ang kayang gawin ng bagong super weapon na ito ng Amerika. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Nito lang nakaraang araw mga kapatid, matagumpay na nasubok sa tubig ng Northrop Grumman ng isang prototype ng Manta Ray unmanned underwater vehicle sa baybay ng Southern California. Ayon sa mismong Northrop Grumman, matagumpay nilang nabuo ang isang natatanging full-scale demonstration vehicle gamit ang ilang nakakamanghang disenyo na sumusuporta sa pananaw ng DARPA na mabigyan ng tinatawag na groundbreaking technology at strategic surprise ang US Navy. Dagdag pa ng company, ang nasabing underwater drone ay isang payload capable upang suportahan ang iba't ibang mga misyon. Automatic daw itong gumagana at hindi na nangangailangan ng on-site human logistic. Mayroon din itong energy saving mode at may kakayahang mag-angkla sa seafloor at mag-hibernate o manatili sa ilalim ng dagat sa low power state. Magiging modular din ito na magbibigay daan sa madaling pagpapadala sa 5 karaniwang shipping container para suportahan ang expeditionary deployment at in-field assembly sa buong mundo. Sa naturang paggawa ng ganitong uri ng underwater drone ayon sa mga eksperto, hindi madaling makamit ang pagiging automatic nito, pagiging low power at high efficiency, kung kaya't ang DARPA ay kumuha ng inspirasyon mula mismo sa kalikasan. Hindi gumagamit ang sea drone na ito ng traditional na propeller dahil madali lamang daw itong masisira ng iba't ibang elemento. Sa halip, ang Manta Ray UUV ay gumagamit ng tinatawag na biomimicry o mismong ginagaya nila kung ano ang eksaktong kinikilos ng kalikasan. Mapapansin kapatid na ang body shape ng Manta Ray ay naka-streamline. Nakakatulong ito upang mapadali ang pag-ooperate sa ilalim ng tubig at nagpapahintulot dito na sumisid ng mabagal at magkaroon ng magandang paggalaw ng kanilang mga palikpik na parang mga pakpak. Nakakatulong din ang gliding technique na ito na makatipid ang drone ng enerhiya at ma-optimize ang kahusayan ng kanyang paggalaw. Ang Manta Ray ay gagamit din ng artificial intelligence para alisin ang human intervention na mayroong DARPA building command and control capabilities na nagbibigay daan sa system na matuto at umunlad sa paglipas ng panahon. Konting enerhiya lamang kapatid ang ginagamit ng Manta Ray dahil kumukuha ito ng energy sa mismong dagat na nagbibigay dito ng halos walang limitasyong tibay at saklaw habang pinapanatili ang maliit na sukat. Ngayon mga kapatid, paano nga ba nakukuha ng Manta Ray ang enerhiya mula sa dagat na siyang nagpapagana rito ng matagal? Mayroong 2 paraan upang matugunan ang isyu sa enerhiya ng drone na ito. Ang isang option ay ang solar power, kung saan ang mga baterya ay nagre-recharge mula sa isang solar array na isinama sa estruktura ng drone. Ngunit kapag sumisisid na ang drone, nawawala ang sikat ng araw, kaya posibleng aakyat ulit ito sa ibabaw para mag-charge. Ang kawalan ng sikat ng araw sa ilalim ng dagat ay hindi na pinoproblema ng Manta Ray dahil ang pangalawang paraan kung paano ito makakakuha ng enerhiya ay nanggagaling sa wave energy o enerhiya na nagmumula sa mismong alon. Sa isang DARPA video noong 2022, makikita na ang nasabing drone ay mayroong tinatawag na wave energy harvesting device na ginagawang kuryente ang paggalaw ng tubig. Binibigyang daan ng feature na ito ang drone na manatiling nakalubog sa sahig ng karagatan habang maingat na nare-recharge ang mga baterya nito at pinapalit ang panganib na matuklasan ng mga kalaban. Ang nasabing mga paraan ang siyang nagiging dahilan kung bakit hindi na kinakailangan ng drone na mag-refuel upang gampanan ang kanyang gagawing mga misyon. Sa kasalukuyan mga kapatid, ang US Navy ay nananatiling umaasa sa kanilang mga surface vessel at hydrophone arrays para sa submarine tracking. Sa isang digmaan, mapanganib kapag natukoy ng kalaban ang lokasyon ng mga hydrophone array. Nagiging target ang mga ito para sa potensyal na pagkasira. Ngunit kung gagamitin na ng US ang Manta Ray,
Gagampanan nito ang isang mahalagang papel kung saan ang underwater drone na ito ay maaaring i-deploy at lagyan ng mga hydrophone. Para po sa hindi nakakaalam sa tinatawag na hydrophone, isa po itong aparato o device na inilalagay sa ilalim ng dagat upang makakuha ng iba't ibang tunog. Ang napaka-advanced na ganitong uri ng mga device ang ginagamit ng US Navy upang ma-detect ang tunog o pinanggalingan ng isang submarino. Ngayon mga kapatid, kung tuluyan ang gagamitin ng US Navy ang manta ray na mayroong hydrophone, malaya na nilang masusubaybayan ang mga barkong pandigma at submarino ng mga kaaway na umaaligid sa karagatan, partikular na sa South China Sea, habang hindi nalalaman ng mga kalaban. Ang manta ray mga kapatid ay maaaring magsagawa ng isang alternatibong misyon o maaaring gamitin sa isang anti-submarine warfare dahil maliban sa nasusubaybayan nito ang mga barko at submarino ng mga kaaway, pwede rin itong armasan ng mga Mark 46 lightweight anti-submarine torpedo at i-deploy kapag nakumpirma ang presensya ng kaaway na nasa loob ng kanyang range. Ang Mark 46 mga kapatid ay may saklaw na 11 kilometers o 7 milya, bilis na 74 kilometers per hour o 46 miles per hour at maaring gumana sa lalim na umaabot ng 1,200 feet o 370 meters. Ang isang fleet ng manta ray ay maaring maging isang tuloy-tuloy na network na anti-submarine na may kakayahang agad na magpalipat-lipat ng lugar na siyang nagbibigay ng panganib sa mga barko at submarino ng mga kaaway. Ayon sa 2022 edition ng Chief of Naval Operations Navigation Plan, plano ng US Navy na palawakin pa ang kanilang kabuoang puwersa mula sa humigit kumulang 300 combat ships hanggang sa 523. Ang 523 umano na mga sasakyang dagat na iyon, 150 ang nilalayong unmanned o hindi na nangangailangan ng mga tripulante. Ibig sabihin, kabilang dito ang kanilang bagong underwater drone na manta ray. Kumpiyansa ang Amerika na talagang malalamangan ng kanilang bagong underwater drone ang mga barko at submarino ng kaaway. Maliban kasi sa napaka-advanced nito, may mga ebidensya na rin kung paano nilulupig ng isang sea drone ang malalaking barkong pandigma. Halimbawa, sa digmaan ng Ukraine at Russia, noong gabi ng January 31 hanggang February 1, 2024, isang matapang na operasyon ng Special Intelligence Unit ng Ukrainian Ministry of Defense na Group 13 ang isinagawa, kung saan gamit ang mga unmanned boat o sea drone na mayroong explosive, tagumpay nitong pinasabog ang Corvette Ivanovich ng Russian Black Sea Fleet. Ang pag-ataking ito na naganap sa Crimea na kasalukuyang inuokupahan ng Russia ay nagpapakita kung paano pinapagana ng mga umuusbong na teknolohiya ang mas maliliit na asset upang talunin ang mas malalaking tradisyonal na platform gaya ng mga naglalakihang barkong pandigma. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!